Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabataan at mga OFW na laging sumusubaybay sa politika ng Pilipinas kahit nasa abroad. Ako si Lan ng hashtag #WalkWithLan at ngayon may malaking bomba tayong pag-uusapan na i-file na sa Korte Suprema isang petisyon for indirect contempt laban kay Senate President Tito Soto at sino ang mga may malaking papel dito. Si Senador Rodante Marcoleta ang laging handang magsalita ng katotohanan kahit gaano kahirap. Mga kaibigan ha, sa panahon na ang katotohanan ay parang endangered species, kailangan nating maging vigilant. Today, we are diving deep, intellectual, critical, fact-based, para maintindihan nyo kung bakit dapat tayong magising. Let's go. Una, balik tayo sa konteksto. Noong 2025, may leadership shake-up sa Senado. Si Chis Escudero naaus, tapos si Tito Soto naging Senate President under his watch. Committees reshuffled. Sino ang naalis sa powerful Blue Ribbon Committee? Si Rodante Marcoleta, pinalitan siya ni Ping Lacson. Sabi ni Soto, Blue Ribbon is for the majority. Pero tanong, fair ba yan o political payback? Si Marcoleta, kilala sa kanyang independence, hindi siya natatakot mag-expose ng anomalies mula flood control projects hanggang witness protection issues. Pero nung pinalitan siya, biglang may tension. Heated exchanges sa hearings, Lacson versus Marcoleta, parang boxing match. Marcoleta challenge, Lacson subjectivity, lalo na sa Diskaya couple at witness protection. Sabi ni Marcoleta, Mr. Chair, may prerogative ba kayo mag-judge publicly? Boom, expose ha. Ngayon, ang main event, isang group ng lawyers kasama si Attorney Ferdinand Topacio nag-file ng petition sa Supreme Court para i-cite si Tito Soto sa indirect contempt. Bakit? Dahil sa kanyang public statements na sinasabing demean and destroy the credibility ng Korte Suprema. Related ito sa Supreme Court ruling na nag-declare unconstitutional o lapse ang ilang impeachment articles, lalo na versus VP Sara Duterte. Sabi ni Soto, paano kung nagkamali pala ang Korte Suprema o kaya pinunan niya ang desisyon publicly? Ang Korte Suprema, mga kababayan, ang pinakamataas na tagapagtanggol ng saligang batas. Hindi pwedeng basta-basta bastusin o siraan. Dito malinaw ang stand natin. We stand with the Supreme Court. Rule of law muna bago politika. Si Marcoleta siyang laging nagsasabi, igalang ang Korte Suprema. Hindi siya sumasabay sa mga pahayag na parang nag-try maging above the law. Yan. At dito pumasok si Senador Marcoleta. Binuking niya ang mga galaw. Sa mga hearings, sinabi niya na may interference daw, may protectiveness kay certain contractors. Tinanong niya si Lacson, bakit kayo protective sa Discayas? At kay Soto, bakit hindi pinirmahan ang witness protection? Marcoleta's style, direct, fearless, fact-based. Hindi siya natatakot mag-confront kahit powerful figures. Compare tayo kay Soto, dismissive, publicity stunt daw ang case laban sa kanya. Kay Lacson agonizing and pointless daw ang debates. Parang ayaw mag-explain. Tito sa korte ka magpaliwanag. Ping, bakit parang laging defensive? Sa Senado, ang Blue Ribbon dapat para sa truth-seeking, hindi sa power play. Pero nung kinuha kay Marcoleta, biglang nawala ang momentum sa ilang exposes. Coincidence? I don't think so. Mga kabataan at OFWs, let's be intellectual dito. Ang Supreme Court ruling ay nagprotekta sa due process. Hindi pwedeng mag-file ng impeachment ng walang tamang timeline. That's unconstitutional. Si Marcoleta consistent siya sa pagsuporta sa rule of law, lalo na sa mga issue na may foreign interference o sovereignty. Naalala nyo ba ang West Philippine Sea debates? Okay, bilang Senate President, dapat siya ang example ng respeto sa ibang branches. Pero sa kanyang remarks, parang nag-i-invite ng conflict kay Lacson. Veteran siya, pero bakit parang selective ang kanyang exposés? Bakit nung siya na ang chair, biglang shift, mga kaibigan? Si Marcoleta bilang kinikilingan, basta katotohanan, kaya suporta natin siya.
Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Sa mga kabataan, kayo ang future, huwag maging passive sa politics. Sa mga OFWs, kahit nasa abroad, ang boto at boses ninyo importante. Share this video ha, mag-discuss sa comment section, ano sa tingin ninyo? Dapat bang i-explain ni Tito sa korte bakit binuking si Marcoleta, si Ping, no? Okay, sa huli, ang laban na ito ay para sa ating demokrasya. Pabor tayo sa Supreme Court of the Philippines. Sila ang tagapagtanggol ng saligang batas. Sila po ang last bastion ng batas natin. Pabor tayo kay Senador Rodante Marcoleta, ang boses ng katotohanan, ang boses ng moralita. At critical tayo kina Tito Soto at Ping Lacson. Dapat magpaliwanag sa bayan at sa korte. Salamat sa panonood. Like, subscribe, comment down below. Laban para sa bayan. Bell icon on para updated kayo. God bless the Philippines. See you in the next expose. Peace out. Mabuhay po ang Pilipinas. Okay ha? Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay.